Ang nangyari sa nakaraang chapter ay binasa na ni Rudius yung natanggap niyang liham galing kay Paul. Pinaalam ni Paul na kasama niya si Roxy at Tadhan sa pagligtas kay Zenith. Dahil may second harshest environment after the Demon Continent ng Begarit, ay pinapunta nito sina Norn at Aisha, ang dalawang kapatid ni Rudius kung nasaan si Rudius. Sana daw ay mabantayan niya yung dalawa at kapag naging smooth daw ang mga bagay-bagay ay sure daw na magkikita silang muli in 1 or 2 years. At kapag nagkita na daw sila ay magkakaroon sila ng grand celebration ng magkakasama bilang pamilya. Tuwang-tuwa naman si Sylvie nang malaman na mas magiging lively ang bahay nila dahil sa pagdating ng mga kapamilya nila. Sa sumunod na eksena, kinongratulate sina Rudius ng teacher nila dahil second year student na sila nila Linya. Matapos yun, pinuntahan niya si Cliff upang kamustahin ito sa pagre-research nito sa curses. Dahil sa mga salita ni Cliff sa kung paano nito pagagalingin at pasasayahin si Elena Liz, ay natouch si Rudius at buong pusong tinanggap na tutulungan niya si Cliff. Sa sumunod na eksena, natuwa naman si Sylvie nung nalaman niyang nagsusumikap si Cliff sa research nito. Dahil gustong makatulong ni Rudius kay Sylvie, ay tinanong niya ito kung ano yung gusto nitong ipagawa sa kanya. Nagpaturo si Sylvie sa kanya kung paano gumamit ng Disturbed Magic. Matapos yon ay tinuruan naman ni Sylvie si Rudius ng Chantless Healing Magic. Gayunpaman, hindi pa rin iyon magawa ng ating bida. Tinawanan naman siya dito ni Sylvie at sinabi na medyo gumaan ang pakiramdam niya dahil may mga bagay pa rin na hindi kayang gawin ni Rudius. Sa uli, inulit-ulit nila yung Chantless Healing Magic habang inaasar ni Sylvie si Rudius. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, matapos na mag-training kasama si Sylvie ng Chantless Healing Magic, ay hindi niya pa rin ito nagagawa. Nirecall niya yung sinabi ni Sylvie na baka hindi niya maintindihan kung ano yung feeling kapag siya yung nasa receiving end of magic. Ang healing magic daw ay nagtitreat ng wounds sa pamamagitan ng pag-interfere sa mana ng patient ng mana ng healer. Pero wala daw magandang sense sa pag-interfere sa mana si Rudius. Kung attack magic lang daw iyon ay baka nakakuha daw siya ng ideya doon. Dahil daw ba na parang iyong battle aura at dahil galing siya sa ibang mundo kaya hindi niya iyon maintindihan. At least daw meron siyang Sylvie para sa healing magic kaya hahayaan niya na lang daw yun. Kung iisipin mo naman daw, kapag ba nagkaroon sila ni Sylvie ng anak ay magiging talentadong magic user yon. Sa sumunod na eksena, pumunta na si Rudius sa research experiment nila ni Nana Hoshi. Ngayon daw ay ipapachannel ni Nana Hoshi sa kanya yung mana niya sa magic circle na ito. Napansin naman ni Rudius na mas malaki iyon kaysa sa normal. Kaya pinaliwanag din Nana Hoshi na kapag nagtagumpay daw yung magic circle na yon, ay makaka-move on na siya sa next step. Anong klaseng magic circle naman daw ba yun? Tanong ni Rudius. Sinabi ni Nana Hoshi na magsasamon siya ng item galing sa ibang mundo. Nagulat dito si Rudius kaya sinabi ni Nana Hoshi na wag itong mag-alala dahil hindi yun magsasanhi ng disaster gaya ng teleportation incident. Nagdagdag na din siya ng safety mechanisms doon, ika niya. Sa lahat daw ng experiments na ginawa nila, the more complex yung item na isasamon nila ay mas maraming mana ang kinakailangan nila. Sa ibang salita, ang law of conservation of energy ay na-apply dito. Yung item daw na isasamon nila ngayon ay small and simple. Habang tinititigan si Nana Hoshi ay napakomento si Rudius na ang daldal nito ngayon na. Kaya ibig sabihin daw nun na confident ito sa magic circle na iyon at ang probability ng success ay mataas. Mukhang wala na daw siyang choice kaya nagsige na siya sa gagawin nila. Kapag daw nag-fail yon at teleport siya papalayo, ay kontakin na lang ni Nana Hoshi ang pamilya niya. Dahil doon ay nairita si Nana Hoshi. Matapos yon, sinimulan na ni Rudius ang pag-transfer ng kanyang magic sa magic circle. Lumiwanag ito at binalot ng ilaw ang lugar. Buong pusong hinihiling ni Nana Hoshi na sana ay gumana iyon habang patuloy lang sa pag-transfer ng mana si Rudius. May naramdaman namang kakaiba si Rudius at tila meron daw hindi tama sa nangyayari. Habang patuloy na naglalagay ng mana sa circle ay patuloy lang ang liwanag nito. Di nagtagal, biglang napunit yung magic circle kaya nagulat si Nana Hoshi.
Matapos yun, tumigil na yung pagliwanag ng magic circle. Napaisip si Rudius na tila walang nangyari. Pagkasabi naman ni Nanahoshi na bigo na naman, ay agad lang itong pumasok sa kanyang kwarto. Umupo ito na tila umay na umay sa nangyari. Nag-alala naman si Rudius dahil kita ang pagkadismaya sa kilos ni Nanahoshi. Good work daw, sabi ni Nanahoshi at pinauwi na si Rudius. Nag-isip si Rudius ng kanyang sasabihin dito habang kita ang lungkot sa pagkabigo ni Nanahoshi. Sinubukang i-cheer up ni Rudius si Nanahoshi at sinabi na may ganun talagang nangyayari at hindi daw ba ay parte ng experimenting ang failure. Walang gana namang sumagot si Nanahoshi na oo at totoo naman yun. Patapos yun, nagpaalam na si Rudius. Sinara ni Rudius yung pinto pagkalabas niya. Paglabas ni Rudius ay inisip niya kung okay lang kaya si Nanahoshi dahil sobrang stress daw noon this past few months at kahit na confident iyon sa experiment nila ngayong araw ay nag-fail pa din ito. Pero bata pa naman daw si Nanahoshi at mas malakas pa siya kaysa sa itsura niya. Napagdesisyonan niyang tignan na lang ulit si Nanahoshi bukas at hindi niya muna iyon papakailaman ngayon. Bigla namang may malakas na sigaw na nanggaling sa kwarto ni Nanahoshi na nagpagulat kay Rudius. Rinig din dito ang pagwasak ng mga bagay-bagay kaya nagtaka si Rudius dito. Agad namang pumasok si Rudius sa kwarto upang tignan kung ano yung nangyayari. Ipinakita dito si Nanahoshi na nawawalan na ng bait at nagwawala na dahil hindi gumagana yung mga experiments niya. Sinasabi niya dito na bakit hindi iyon kumukonekta sa kabilang side. Sinubukan namang pakalmahin ni Rudius ang nababaliw ng Nanahoshi. Tila nawalan na ng bait si Nanahoshi habang inuulit ang mga katagang can't go home. Hindi nagtagal, biglang nawala ng malay si Nanahoshi kaya nag-alala dito si Rudius. Sinalo ni Rudius yung bumabagsak na katawan ni Nanahoshi at nung tinignan niya ito, gulat na gulat siya sa kanyang nakita na akala mo may gumapang sa kanyang spine. Nakita niya na tila wala ng buhay ang mukha ni Nanahoshi. Nakita niya yung dating siya sa mukha nito na nagpanginig sa kanyang katawan. Masama na daw iyon at hindi niya dapat hayaan si Nanahoshi ng mag-isa. Naisip niya na in times like this ay dapat niya itong i-consult kay Sylvie. Kinomfort niya si Nanahoshi at sinabi na na-overwork lang ito at magpahinga na muna sila ngayong araw. Inakay niya ito habang naglalakad sa hallway kung saan nakakuha sila ng maraming titig galing sa mga estudyante. Tila pinag-uusapan na naman ng mga estudyante ang ating bida. Nakita sila ni Zanoba at agad iyong tumakbo upang magbigay ng tulong. Tinanong ni Zanoba kung ano yung nangyari kaya piniliwanag ni Rudius na nasa masamang kalagayan si Nanahoshi. Kung gayon daw ay dadalhin na ito ni Zanoba sa infirmary. May hiniling naman si Rudius kay Elina Liz at pinatawag niya si Sylvie dito. Agad na tinakbo ni Zanoba si Nanahoshi papuntang infirmary. Kita naman yung pag-aalala sa mukha ni Rudius. Sa sumunod na eksena, nakarating na sila sa infirmary at kinausap ni Rudius yung nurse doon. Sinabi niya sa nurse na okay lang ang lahat at hayaan lang nilang magpahinga si Nanahoshi. Habang nakahiga ay kita ang wala ng pag-asang mukha ni Nanahoshi. Kwinento ni Rudius kay Zanoba na kaya nagkaganon si Nanahoshi ay nag-fail yung research nito. Narealize naman ni Zanoba na hindi yon ginagawa ni Nanahoshi dahil nag-enjoy ito sa trabaho. Narealize din ni Rudius na kung iisipin mo ay 6 na taon na ang nakalipas since the teleportation incident. Nahirapan din naman daw si Rudius sa 6 na taon na yun. Pero ano naman kaya yung kay Nanahoshi? Ina-isolate nito yung sarili niya at nag-research ito ng mag-isa. Nang problema ito at nagsumikap ng mag-isa. At yung katotohanan na wala itong naging progress matapos ang 6 years ay walang awang pinamukha sa kanya. Habang tila wala ng buhay sa kanyang mga mata ay sinasabi pa rin ni Nanahoshi ang mga katagang can't go home. Awang-awa si Rudius habang naririnig ang mga walang buhay na can't go home ni Nanahoshi. Patuloy lang sinasabi ni Nanahoshi ang mga katagang iyon habang nakahiga lang sa kama. Sa uli, ang heart-rending cries ni Nanahoshi ay nag-bring up ng dark memories para kay Rudius. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin niyo, magagawa kayang makarecover agad ni Nanahoshi sa nakakabaliw niyang stress? Makakauwi pa kaya siya matapos ang pangyayaring yun? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?